Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Pwede ba tayo magsita yung lahat? Hindi naman po pantay ang bangka. Sige. Ha? Wala. Sige. Welcome muna natin yung ating mga katabi. Sige. Pwede kayong umalis dyan sa inyong mga kinaupuan para kamayan yung mga kasama natin sa umagang ito. Let's go. Go live. Sige, awitin natin tong kanta na ito. Sabayan nyo na lang po ang inyong lingkod. Ayan. Let's go. Come on, let's sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, church! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Isa pa. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you. Come on, church, kayo lang. You live. Live
again. Hallelujah. For the last time, you're all you've done. For the last time, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Amen. Itong song na to, ito yung next song na to. Ano nyo po natatandaan ko? 21 years old po ako nung ako ay unang mga ibang bansa. 21 years old. Ewan ko po kung nakwento ko na to sa inyo. Parang magpapasko or tapos na yung Pasko, may biglang tumawag sa akin. Tiga Thailand po. Hindi ko alam kung paano na nakuha yung contact number ko. Sabi nila pumunta ka ng Thailand, dito ka magtrabaho. Pero wala po akong kontrata, bata pa po ako ng 21 years old. Pero nabanggit ko rin sa inyo minsan na noong mga panahon na yon, wala akong relihiyon. Noong mga panahon na yon, hindi po ako naniniwala sa Diyos. Dumating po ako dun sa ganong klaseng punto ng buhay ko. Lumipad ako papuntang Thailand. Laki-laki ng maleta ko, buti hindi ako hinarang. Siyempre, baka isipin na magtatrabaho, pero magtatrabaho talaga ako. Dinala ako ng Diyos dun sa Thailand. Nung nakakadalawang linggo pa lang ako, gusto ko na umuwi kasi siyempre homesick eh. Mimiss ko yung mga magulang ko. Dinala ako ng boss ko sa mga nightclub para daw mag-enjoy ako. Para hindi na ako umuwi. Pero nung pangatlong linggo na, dinala niya na ako sa simbahan. At doon ko na nakilala yung maraming missionaryong Pilipino. At nung kinakanta ko tong kanta na to, natatandaan ko po, nasa kwarto ako. Umiiyak ako. Umiiyak ako dahil feeling ko ang dami ko na nagawang hindi mabuti sa buhay ko. Pero 21 years old pa lang po ako. May 21 ba dito? Parang wala. Samahan niyo po ako na awitin tong kanta na to. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-concert kami dyan sa may Bulacan. Yung park dyan. Nag-concert kami dyan. Pero yung mga kinakanta namin, praise and worship song. At ito yung song na na-assign sa akin. Let us sing Eagle's Wings. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. Come live in me, oh
take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. I'm in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come on, church. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle. Aming Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin ngayon sa hapon na ito. At yung lahat ng iyong mga anak na dinako, Panginoon, naway matanggap namin, O Diyos, ang iyong pag-iingat at pagpapala, Panginoon. Alam namin na hindi nagmamaliw, O Diyos, ang iyong pagmamahal para sa amin. Hindi nagmamaliw, Panginoon, ang iyong pagpapala para sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos, dahil lagi kang nandyan para sa amin. Tunay na hindi mo kami pinababayaan, lagi ka nandyan upang kami ingatan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan at ikaw ang maitaas sa aming buhay. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing, and I will rise on eagle's wing. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? Pwede po kayo makaupo. Hello po! Siyempre, natutuwa ako na welcome natin muli yung pamilya ni Parin Jerry. Hindi ko alam talaga na pupunta tong kumpare ko na to. At lagi na lang siya nanonopresa. Kilala niyo na po siya, nakita niyo na siya minsan dito. Kasama yung isa pa naming kasama. Kanina ang kwento ko, kinakantsawan kami ng asawa ko kasi tatlo-tatlo na lang kami sa grupo na nagmumotor. Pag nag-uusap na magkikita-kita, laging di natutuloy.
Pinapayagan naman kami ng mga asawa namin, pero hindi pa rin kami matuloy-tuloy. Sige po, muli, welcome po sa inyong lahat. No? At ako po naniniwala ako, noong mga umpisa, madami tayong kasama. Pero naniniwala ako na kayo na nandito ngayon, kayo na talaga yung kasama namin. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. At kasama po namin kayo sa bawat Sunday. At mamaya may pag-uusapan tayo. No? At meron po bang nagdiriwang ng kaarawan? Apo? Wala. So, huwag natin kalilimutan yung mga activities natin sa February. At ang tanong ni Ate Jen, Pastor, paano no? Sabi ko, kasama mo yung mga anak mo, pamilya yon. So, sama natin yung pamilya natin sa February. Kailan yan? February 11. So, magkikita-kita tayo. Meron dito, bro, Family Day, February 11. Ganito rin yung oras, di ba? 2:30, pagkatapos ng pananambahan. Then, may konting salo-salo, tapos may konting programa. Kasi alam mo naman ng February, araw yan ng mga puso. Dahil may asawa na tayo, ang puso natin nasa pamilya natin. Tama? So, sama natin yung mga mahal natin sa buhay sa February 11. At yung gawain ng mga kabataan, ngunit ilan na lang yung nakikita kong kabataan, si Ate Sky na lang, no? Because of that, no? Si Janice daw po may mataas na lagnat. Tinanong ko kahapon, gaano bang kataas? Pastor, mataas ang lagnat ko. Sabi ko, gaano kataas? Kung matatandaan nyo, nag-announce kami dati before about student assistant, di ba? Tandaan nyo po yan. Meron ganyang programa ang ating church. And sabi ko nga po, sa pag-apply nito, actually, hindi nyo kailangan mag-apply. Kailangan lang namin maramdaman na there's something na mayroong pagbabago sa buhay ng kabataan ng inyong anak na dadalhin dito. And last week or last week, habang nagla-life circle na yung mga kabataan, may binalita sa akin, no? May narites sa akin ng anak ko na ganito daw yung nangyayari sa batang ito. No? So because of that, and nakapag-decide kami na starting February, susupport namin si Ate Sky ng allowance niya para sa kanyang pag-aaral. Sabi ko sa kanya, lagi mo lang pipiliin yung pinakamahalaga. Sa lahat ng kahit na sinong kabataan. Lagi natin, kung hindi man sa church, di ba pag sa paglinggo, kasama natin yung pamilya natin. Lagi natin pipiliin yung pinakamahalaga. Kung wala ka sa church, at least kasama yung pamilya mo. Pero mas mainam yung pamilya mo na magkasama kayo sa church. So para sa amin, yung mga ganong klaseng desisyon sa buhay, bagamat bata pa, mahalaga yun para sa amin. Yung piliin mo yung church. Kung against sa iba pang pwede mong gawin sa araw ng linggo. Ano ba naman ang araw ng linggo, di ba? Lahat naman yan ay pahinga yan. Lahat naman yan ay dapat walang ginagawa sa school, walang ginagawa sa ibang mga bagay. So kung patuloy, ang gusto ko lang sabihin dito, kung patuloy mong pipiliin ang Diyos over anything, God will bless you. Doon po ako naniniwala. Pag siya yung pinarioritize mo, naniniwala ako na God will also bless you. Pa-prioritize ka rin ng Panginoon. Di ba? Di ba? Para lang yan yung setup natin sa bahay, parang setup din yan natin at ang Diyos. Di ba? Yung sa bahay natin, nandun yung pamilya natin, nandun yung mga magulang natin, di ba? Halimbawa, anak tayo, may magulang tayo. So, pag ikaw ay nagsiserve sa parents mo, sa nanay mo, sa tatay mo, di ba aliw na aliw sa'yo yung magulang mo? Ang bait-bait naman ng anak ko. Ano ba gusto ng anak ko? Di ba? Dahil nabibless ka doon sa ginagawa ng anak mo. The same thing, yung pattern na yan, the same din yan sa pattern natin at ng Diyos. Kung meron kang ginagawa para sa Kanya, ibibless ka rin ng Diyos. Naisip niyo yun, halos parehas lang yung pattern. Di ba? Kaya nga doon sa 10 utos, una, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong mga magulang. Yun yung pattern natin .
So, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pinaprioritize mo yung Panginoon, God will bless you. The same thing, yung pattern natin sa bahay. Kung anak mo ay mabait, nakita mo nagwawalis, bro, ano dapat mo? Kahit pa paano, di ba? Pag yan ay himingi ng pambili ng milk tea, bibigyan mo yan. Nagwalis eh. Di ba? Kung hindi mo mapakinabangan sa bahay, hindi mo mahagilap, hindi mo mautusan, tapos pag uwi, nanay pengin pambiling milk tea, bibigyan mo ba? Hindi. Bakit? Gabing-gabi na, amoy araw ka pa. Ibig sabihin, sa buong araw, wala kang ginawa kundi maglakwatsa lang. Kasi kaya gabing-gabi na, amoy araw ka pa. Diba? So pag ganun ba, bibigyan mo ng something? Hindi. Pero pag nata mo yan na naguhugas ng pinggan, may hawak na walis, tambo, at yan ay nauutusan mo, kahit na ang bibilin mo lang ay pabili ko mo ng 2 noodles, sige anak, dagdagan mo pa ng Oreo para sa'yo. Kasi mabuting bata. Kasi nautusan mo. Kasi may nagagawa para sa'yo. Simpleng bagay na maintindihan natin kung paano nabibless tayo ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. So starting next month, we will support student allowance para kay Sky. Palakpakan naman natin si Ate Sky. Namumula, oh. Sige, so punta na tayo dun sa ating message for today. Very good. Assistant ko Pwede bang magsitayo ang lahat at basahin natin to, mga kapatid? Sabay-sabay. Ephesians chapter 4 verse 2. 1, 2, 3, go. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang title ng ating message for today is Transformation. Ano ibig sabihin ng transformation? Ito yung pagbabago mula sa isang dating ikaw na naging bagong ikaw. Yung transformation, ito ay parang yung pinag-uusapan natin kanina na ni Mercy. Na ano ba ang dahilan kung bakit may ospital? Para pag meron kang ipinasok na may sakit, nag-expect ka na siya'y gagaling paglabas niya ng ospital. There is something na mag-change sa kanya, whether gumaling siya, nag-transform from magiging masasakitin o may sakit to magaling na. Totally magaling na. The same thing with us. Tayong lahat na nandirito. Pag kayo pumupunta sa isang simbahan, katulad nito, hindi ito yung nakasanayan nating simbahan. Nakasanayan nating simbahan, may puon, yung nandyan sa bayan. Yan yung nakasanayan nating simbahan. But, huwag niyo pong isipin na ang simbahan ay ganun lang ang itsura. Lahat ng lugar ay pwedeng maaaring maging simbahan. Dahil ang simbahan ay hindi ito tumutukoy sa struktura o yung building. Ito'y tumutukoy sa mga tao na nasa loob ng isang struktura. So, ibig sabihin, ang simbahan ay tayo. So, pag ikaw ay nandirito, no, every Sunday, di ba, pupunta kayo dito ng 2:30. Pupunta kayo dito, tapos lumalabas kayo, sa susunod na linggo, pupunta kayo ulit dito, tapos lalabas kayo. Dapat merong transformation. Dapat merong pagbabago na nangyayari sa buhay nyo. Dapat merong expectation na kung noon na bago ka makarating dito, ikaw ay palamura, kahit pa paano nagbabago. Ibig sabihin, kung dati 3 beses kang magmura, baka ngayon 1 na lang. Hanggang sa mawala na. So, merong expectation na kung ikaw ay magsisimba, dapat merong makita sa'yo na pagbabago. Amen? Dapat merong makita sa'yo na, or else, maririnig mo to. Nagsisimba ka pa man din. Ganyan pa rin ang ugali mo. Tama? Ibig sabihin, walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo kung may nakakakita sa'yo na nagsisimba ka, pero ganun pa rin kasama ang ugali mo. Kaya nga merong expectation. Kung bakit pala mabait ka na ngayon? Kasi nagsisimba ka. So, mayroong pagbabagong nakikita sa'yo. Pero kung ganun pa rin at pasama pa rin ng masama yung nakikita sa'yo, ito maririnig mo.
nagsisimba ka pa man din, pero ang ugali mo, ganun pa din, o kaya masama ka pa din, o hindi ka pa rin nagbabago. So, ibig sabihin, yung simbahan o yung hospital na pinupuntahan mo, hindi ka pinagagaling. Walang nangyayaring maganda sa'yo. Diba? O nagiging worse ka pa. Hindi pa pwedeng ganon. May expectation sa atin. So, huwag kayong ma-pressure. Naku, sabi ni Pastor, pag daw nagsisimba ka dito, kailangan magbago ka. Di ba nung nakaraang linggo, sabi ko, wala namang immediate. Ibig sabihin, wala namang instant. Ibig sabihin, pwede naman dahan-dahan. Kaya nga nabanggit ko kanina, di ba? Kung dati, 3 beses kayo isang araw magmura. Nung pumunta kayo dito, narinig nyo na, masama palang magmura. Kahit pa paano, pipigilan nyo na. No? Hanggang sa, teka, parang napapansin ko na hindi na ako nagmumura. Parang napapansin ko, parang hindi na ako naglalaro ng buhay ng iba. Parang napapansin ko, hindi na ako mainggitin ngayon. Parang napapansin ko, hindi na ako magagalitin ngayon. Parang napapansin ko, hindi na ako manunugod ngayon. Parang napapansin ko, marami nang nagbabago sa akin nung nagsisimba na ako ngayon. Amen? Kasi yun ang ine-expect sa atin ng Diyos. Pag kasi nakakarinig kayo ng salita ng Panginoon, pag nakakarinig kayo ng sermon ng pastor, at mukha namang nakikinig kayo sa akin, yung bang naririnig nyo sa akin ay nakasasama sa inyo? Hindi naman pala. So ibig sabihin, dapat merong pagbabagong inaasahan sa atin ng Panginoon. Yung buhay ng Diyos, isang magandang halimbawa upang siya'y ating tularan. Hindi mo siya matutularan ng complete, pero at least yung mga naririnig mo mula sa kanyang mga salita ay maging guide natin para maging mabuting tao. Okay? Yan yung transformation. Parang yung, ano yung tawag mami? Yung uod na nasa kukun. Diba? Pagka ready na siyang maging paro-paro, aalis na siya doon hanggang sa makalipad na siya. So, pwedeng ganon. So, dapat makita sa atin yung transformation. Kaya ako nabanggit kanina na dati ang dami-dami natin, ngayon konti na lang at naniniwala ako na kayo na nandito, kayo na talaga yan. So God is expecting na kung bakit kayo nandito, mayroong pagbabago sa inyo. At naniniwala ako na dahil kayo na talaga yung nandito, God will bless you. Diba? Dahil nananatili kayo sa Kanya, yung binanggit ko kanina, dahil nananatili kayo sa Kanya, mananatili din siya sa atin lahat. Okay, so transformation, pag-usapan natin to. Isa daw sa mga transformation na dapat ay meron sa atin, yung humility. Yung pagiging mababang loob o merong kababaan loob. This verse calls for all Christians to live in humility. Pag daw ikaw ay Kristiyano, dapat daw ay meron kang mababang loob. Ano ba yung mababang loob? Yung mapagkumbaba. Pag ikaw ay mapagkumbaba, kahit inaaway ka na, hindi ka pa rin lalaban. Pipiliin mo pa rin manahimik at intindihin at unawain. Intindihin at unawain. Hindi ka magagalit agad, iintindihin at unawain. Iintindihin at unawain. Hindi ka kagad magagalit agad, iintindihin at unawain. Intindihin at unawain. Dahil meron kang mababang loob. Meron kang mababang loob ngayon na nag-transform ka na mula sa dating magagalitin, na hindi ka na ngayon magagalitin dahil tayo'y tinatawagan ng Diyos na maging mapagkumbaba. Sige, magalit ka na hanggang gusto mong magalit. Kasi naniniwala ako na hanggat kaya kong magpakumbaba, hindi kita papatulan. Hindi kita papatulan. This is a reflection of Christ's own life, who was born in humble surroundings and lived a humble life, yet had a tremendous impact. Diba nakwento ko? Nung si Jesus ay pinanganak dito, sino yung tinuring niyang mga magulang? Sino? Si Maria at si Jose. Sino si Jose? Karpintero lamang. Kung tutuusin, dahil si Jesus ay Diyos, pwede ako mamili. Pwede ba ang aking maging magulang ay si Poncio Pilato? Para hindi na ako hatulan, mapako sa krus. Pero hindi, ang pinili ng Diyos, ang pinili ni Jesus ay maging anak ng isang karpintero.
Di ba, nabanggit ko na, noong mga panahon na yon, ang mga tao doon, ang ni-expect nila na ang Messiah o yung piniling tagapagligtas ay isang matipunong lalaki na malaki ang muscle at mayaman. Pero hindi, yung pumasok sa Jerusalem ay isang mama na nakasakay sa donkey. Ay, yung donkey, asno. No, hindi siya sakay ng isang malaking kabayo na maraming army. So, kinikilala natin na ang refleksyon ng pagiging isang may mababang loob ay si Jesus. Kung ang ating Panginoon ay nagpakababa, sino tayo para maging mapagmataas? Ulitin ko, kung si Jesus ay nagpakababa, paano natin nasabing nagpakababa? Pinili ng Diyos na mamatay para sa kanino? Para sa atin. Biruin nyo, si Jesus ka, Diyos ka, habang ikaw ay lumalakad bitbit yung krus, sinisigawan ka, minumura ka, dinuduraan ka, pinapalo ka, binagyan ka ng koronang tinik. Hindi ba matinding example yun ng pagiging mababa? Dahil kung ako, Panginoon, ginawa sa akin yon, no, ano kaya mangyayari doon sa mga yon? Isang pitik lang ng Diyos, patay na yon. Ito ginawa mo sa akin, mas matindi pa mangyayari sa'yo. Pero dahil mababa ang loob ng Panginoon, hindi siya gumante. Dahil maliwanag sa Kanya na kung bakit siya kailangan niyang gawin o bakit niya kailangan gawin yung mga dapat na ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. So, kinikilala natin ang Diyos na isang mabuting modelo na tayo ay magpakababa. Again, kung ang ating Panginoon ay mayroong mababang loob, sino tayo para maging mapagmataas? Diba? Minsan, hindi mo mapatawad yung ibang tao dahil masakit masyado yung ginawa sa'yo. Pero ang Diyos nagpapatawad. Hindi mo ba kayang magpatawad? Katulad ng ginawa ng pagpapatawad ng Panginoon? Marahil, it will take time. Respeto natin yan. Nasaktan ka. Diba? Pero, darating pa rin ang punto mo sa buhay mo na maiisip mo pa rin na magpatawad ka. Humility is about putting others before ourselves and recognizing our dependence on God. Pag daw nagpakababa tayo, no, lagi nating iniisip yung kapakanan ng iba. Baka kaya siya nagagalit kasi ito yung pinagdadaanan niya. Baka kung bakit niya nagagawa ang mga bagay na to kasi ito yung mga problema niya sa buhay. Diba? Minsan kasi ang problema sa atin, mas lagi nating binibigyan ng pagpapahalaga yung ating mga sarili. Dapat bigyan mo ko ng mas malaking intensyon kasi ako si ano. Diba? Dapat kilalanin mo ko na mas mahalaga kasi ako si ano. Diba? Hindi eh. Ang pagiging mababa is uunahin mo yung kapakanan ng iba. Halimbawa, ayos ka naman, meron kang natanggap, subukan mo ibigay na lang yan sa iba at pagpalain mo yung iba. Isipin mo yung kapakanan niya kaysa kapakanan mo. Dahil pag naging daluyan ka pa ng pagpapala at napagpala yung iba, naniniwala ako na pagpapalain ka rin ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ikaw ay merong mababang loob, mas iniisip mo na i-bless yung ibang tao at iniisip mo muna yung iba kaysa ang sarili mo. Nung ako'y elementary, meron kaming kanta nun sa Gregorio del Pilar Elementary School. Diyan po ako graduate ng elementary. Ang kanta nun is, bayan muna, bago ang sarili. Tama? Ngayon, sarili muna, bago ang bayan. Baliktad na eh. Diba? Noon, bayan muna, bago ang sarili. Ngayon nga, bayad muna, bago ang sarili o bago ang serbisyo. Nakakalungkot lang. Noon, napakagandang tignan ng Pilipinas. Dahil gano'n na lang ang pag-ibig natin sa ating bayan kung bakit tayo naglilingkod. Ngayon, nakakalungkot. Gano'n na lamang ang pag-ibig natin sa pera kung bakit tayo naglilingkod. Di ba? Ay, namimiss ko nung elementary ako. Ang dami naming kanta sa Central na talaga namang pupukawin. Napakalalim nun. Gigisingin
ang pagiging makabayan mo nung kami elementary pa. No? Bayan muna, bago ang sarili. Anong yung kanta? May ganun pang kanta ngayon? Wala na. Wala na. Ano na yung mga kanta ngayon? Ha? Hindi ko naintindihan. So, pag ikaw ay may mababang loob, iisipin mo muna ang kapakanan ng iba kaysa ang sarili mong kapakanan. Pero maunawaan naman ng Diyos kung talagang kailangan mo. Pero ang Diyos ang magkakaloob sa iyo kung ikaw ay magiging mababa. Kahit mayroon pang taong nagagalit sa iyo, subukan mo muna unawain siya kung anong pinanggagalingan ng taong ito bago ka magalit. Baka mamaya patulan mo. Hindi naman pala ikaw yung inaaway, pero ikaw yung pumatol dahil akala mo ikaw. Na? So, subukan muna nating intindihin at magpakababa muna tayo bago tayo magalit. Kasi, yan yung dapat na makita sa atin. Yung imahe ng Diyos, yung mukha ng Panginoon makita sa atin kung ang Diyos ay nagpakababa, sino tayo para maging mataas. Pangalawa, ready ka na, Ate Jen? Gentleness. Sabi ko, Jen! Gentleness. Ano ang pagiging gentleness, Mami? Pagiging mahinahon. Pagiging mahinahon. Lahat naman tayo tinatamaan dito. Huwag niyo sabihin, gusto ko kayong saktan. Lahat tayo ay tinatamaan. Ephesians 4:2 also emphasizes the importance of gentleness. Yung Ephesians sa Tagalog, Efeso, yun yung binasa natin kanina. Baka mamaya, teka, Efeso yung binasa, ba't ngayon Ephesians na? Ephesians kasi English ng Efeso, okay? So, emphasizes the importance of gentleness. Pag daw ikaw ay nagbago na o binago na ng Diyos ang buhay mo, magiging mahinahon ka na. Sabihin nyo nga, mahinahon. Sana naintindihan natin ang ibig sabihin ng mahinahon. Ano po? At these traits helps to avoid unnecessary conflict. Pag daw mahinahon ka, ay maaari yung hindi mangyari yung mga hindi inaasahang pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Pag daw ay mahinahon ka, kasi syempre, di ba, kung bakit mayroong hindi nagkakaintindihan, kasi yung galit, sinabayan mo ng galit, ano magiging ano? Galit na galit. Tama? Di ba? Pero kung ikaw ay mahinahon, habang siya'y putak ng putak, habang siya'y galit na galit, ikaw ay mahinahon. Ano bang problema mo? Pag-usapan natin to. Tara, usap tayo. Parang may sino yun? Boy Abundo ba? Nanay, tatay, kapuso. Okay, again, this traits helps to avoid unnecessary conflict and demonstrate the love we are meant to display at all times. Pag daw tayo ay mahinahon, dun din daw dumadalo yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Alam niyo po yan? Kahit yung tao ay sinusugod ka na, kahit yung tao may nasasabi ng hindi mabuti sa'yo, kahit yung tao na yon ay daming sinisigawan ka na, at maraming mga bagay na pinaparatang sa'yo. Sama-sama na ugali mo, ganyan ka, ganyan ka. Pero ikaw, mahinahon ka pa rin nakikipag-usap sa kanya, ito yung mangyayari. Yung posibleng maging problema na iiwasan dahil ikaw ay, sabay-sabay nga ulit, mahinahon. Isa-isa, David. It's about treating others with kindness, respect, regardless of how they treat us. Kahit pa, galit na siya sa'yo, kahit na hindi mo naiintindihan bakit kanya minumura, kahit na hindi mo maintindihan bakit kanya sinisigawan, kahit hindi mo maintindihan ba't siya nagagalit sa'yo, kung bakit ang dami-dami niyang sinasabing masasama sa'yo, pero ang ibinabalik mo pa rin sa kanya ay ang pagiging mabuti at merong respeto kahit na hindi mo na maintindihan yung mga salitang lumalabas sa kanyang labi. Diba? Napaka-polite ko. Labi sa iba, bunganga yan. Diba? Kaya niyo yan? Na kahit na parang may trompa na yung kausap mo, bibigyan mo pa rin siya ng respeto
Kasi ganun ka binago ng Diyos nung pumupunta ka sa church na to. Pag may nagagalit sa'yo, maalala mong mukhang to. Sabi ni Pastor, maging Amen. Amen. Oh, alam nyo, pag nangyari ito sa inyo, pupunta kayo dito at pasasalamatan mo ko. Bakit? Siyempre, pasasalamatan natin ng Panginoon. Bakit? Siya yung nagturo. Bakit? Kasi, Pastor, dapat nasa barangay na kami ngayon eh. Kasi sobra na yung lahat ng sinabi niya sa akin eh. Pero dahil naalala ko yung sinabi mo sa akin na maging mahinahon at respetuhin ko pa rin siya kahit na sinisigawan ako, hindi kami nag-away. At ang naging ending pa nito, umiyak siya sa akin kasi sabi niya, bakit hindi mo ako inaway? Sa kabila na napakarami kong sinabi sa'yo. Kasi yan ang turo ng simbahan na maging Amen! Alright. So, tinuruan tayong maging mababa, tinuruan tayong maging mahinahon. Ito pa yung isa. Pag binago ka ng Diyos, tinransform ka ng Panginoon, ito naman yung pasensya at pag-ibig. Ang pasensya po'y hindi mamon. Alam niyo yung pasensyang mamon? Tinapay yun, di ba? Okay. Patience and love. So, yung lahat ng ito na binanggit ko, pagiging humility o pagiging humble, pagiging gentle o gentleness, patience and love, ito yung resulta mo dapat habang ikaw ay nandito sa church na to. Ganito ka binago ng Diyos. Ano yung una? Pagiging mababang loob. Ano yung pangalawa? Ate Jen? Nahon. Yung pangatlo, patience and love. Yung pasensya o pagpipigil sa sarili and pag-ibig. Ano yung sinasabi dito? The verse encourages believers to exhibit patience and bear with one another in love. Hindi yung nagpapasensya ka dahil mahal mo siya. Meron kasi nagpapasensya lang dahil, pasalamat ka, pinagpapasensya ka na, malapit na akong magalit sa'yo. Meron ganun eh. Susuntukin na kita, pinagpapasensyahan lang kita. Meron ganun eh. Pero meron din na, alam mong, pinagpapasensyahan mo siya dahil mahal mo siya. Diba? Kahit gaano pang kakulit ang ating mga anak, nagpapasensya tayong mga magulang. Kasi, mahal natin sila. Kung bakit hindi tayo pinaparusahan ng Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataong magbago dahil mahal niya tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, yung format natin at ng Diyos, katulad din ng format ng mga magulang at ng ating mga anak. Amen? So, hindi ka nagpapasensya dahil gusto mo lang sabihin na mapagpasensya ka. Dahil pag yun lang yung dahilan kung bakit ka nagpapasensya, nauubos ang pasensya. Pero ang pag-ibig, hindi yun nauubos. Minsan sinasabi natin, hindi ko na siya mahal. Sinasabi mo lang yun. Pag tumugtog na yung kanta ng, ano yung Ben and Ben? Di ba pangako mo nung una, ano? Ako lang ba nakakaalam nito? Baka. So, tayo yung nagpapasensya dahil meron tayong love. Okay? Pangalawa, patience is a part of the fruit of the Spirit and a necessity if we are to show love in others. Okay. Di ba? Pag tayo ay sa atin, naniniwala tayo na mayroon Diyos Ama, Diyos Anak, at banal na Espiritu. Okay? Minsan i-discuss ko yan pagka matagal na kayo dito. No? Yung Holy Spirit,
Noong ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli at bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya ay, meron akong iiwanan sa inyo na ako din naman siya. At siya yung banal na Espiritu. Ibig sabihin, pag nasa atin yung Holy Spirit, isa sa mga fruit nito o yung makukuha natin sa banal na Espiritu ay yung patience. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nagsisimba, habang ikaw ay nakikinig ng mabuting balita, habang ikaw ay nananalangin, habang ikaw ay sumasamba dito every Sunday, and you believe that the Holy Spirit is with you, yung patience na yon ay nasa iyo. Minsan po may nangyari sa akin ganyan pare. Nasa Thailand ako. May kausap akong Koreano, hindi na kami nagkakaintindihan. Hindi dahil Korean siya. Sabi ko nun siya. Dahil hindi na kami nagkakaintindihan dahil meron kaming pinag-uusapan na hindi na malinaw. At ang dami niya nang sinasabi na hindi na mabuti. Ang sabi ko, Holy Spirit, huwag kang lalayo sa akin. Dahil kinikilala ko na yung banal na Espiritu yung lagi nagpapaalala sa'yo. Alam niyo yung safeguard? Ako ang yung matagal na kasing yung commercial yun eh. Hindi na alam ng mga bata yan eh. Dati merong commercial ng safeguard na ako yung babae, ako yung lalaki, tapos may hihiwalay na parang kaluluwa. Ako ang iyong konsensya. Parang ganun yung banal na Espiritu na wag kang magalit. Intindihin mo lang. No? Wag mong sigawan. Wag mong gantihan. Yun yung sinasabi ng Holy Spirit. Pag ikaw ay nagalit, ang pinapakinggan mo yung isa, murahin mo din. Sugurin mo yan sa bahay nilang. So, dapat maging malinaw sa'yo yung pinapakinggan mo. Nung nasa iyo yung banal na Espiritu, meron kang pasensya. Huwag mong awayin. Intindihin mo na lang. Uhupa din yung galit niyan. At mararamdaman niya na kung bakit mo siya pinagpapasensyahan kasi mahal mo siya. Kaysa makinig ka dito, kumuha ka ng kutsilyo, saksakin mo. Maliwanag? Okay. Love as used in the New Testament is not merely a feeling or an emotion. It means taking action which benefit others. Diba yung third point natin, patience and love? Nabanggit ko na yung patience. Ito naman yung love. Love as used in the New Testament is not merely a feeling or an emotion. It means taking action which benefit others. Kung bakit ka daw nagmamahal ay para sa iba. Hindi lang siya basta pakiramdam o hindi lang siya basta emosyon. Kasi ang pakiramdam ay nawawala, ang emosyon ay nawawala. Pero kung bakit ka nagmamahal para sa kapakanan ng iba, iba yun. Iba yun. Diba sabi ko nga, noong una, may naglilingkod sa bayan kasi mahal niya ang bansang Pilipinas. Ganun sana yung pagmamahal. Na kung bakit ka nagmamahal para sa kapakanan ng iba. Ilagay natin sa format ng pamilya. Kung bakit tayong mga magulang nagpapakapuyat, nagtatrabaho araw at gabi para sa kapakanan ng ating pamilya, ng ating mga anak. Bakit? Kasi mahal mo sila. Amen. So, yung love natin ay hindi lang ba siya feeling or emotion, ito ay tumutukoy din dun sa kapakanan ng iba. Kasi kung merely emotion lang yan, dyan tayo nagkakamali. Diba? Minsan, kaya maraming mga kabataan ang nabubuntis na maaga. Kasi emosyon. Hindi, mahal na mahal ko siya. Hindi ako mabubuhay pag wala siya. Siya na talaga yung buhay ko After 2 weeks, nanay, paano pang pabuntis?
Pero kung iisipin mo, yung future mo, yung pag-ibig ng magulang mo sa'yo, hindi mo iisipin gumawa ng bagay na alam mo mapapahamak ka. And that is love. Kung naunawaan ng mga batang ito, yung ganun na lamang ang pag-ibig ng mga magulang sa kanila, palagay ko, pagbubutihan nila yung kanilang pag-aaral, aayusin nila ang lahat para sa magandang kinabukasan. And that is love. Nagmamahal tayo para sa kapakanan ng iba. Sa kapakanan ng mga magulang mo, sa kapakanan ng anak mo, kung bakit ka nagmamahal. Hindi lang basta yan emosyon or pakiramdam. Kasi ang emosyon at pakiramdam, lumilipas yan. Pero ang pag-ibig, hindi yan mawawala. Habang nakikita mo ang mga anak mo, patuloy ka lamang na magmamahal at iibig. Kahit gaano pang kakulit yan, kahit gaano pang katigas ng ulo ng mga anak mo, mamahalin mo pa rin yan. Gagawin mo pa rin ang lahat, pagpapasensyahan mo pa rin yan. Kasi ganun mo sila kamahal. Kung emosyon lang yan, pag lumipas na yung emosyon, ano yan, wala ka ng anak? Kung feelings lang yan, pag lumipas yung feelings, wala ka na. Diba, minsan ganun yung mag-boyfriend na mag-girlfriend. Bakit kayo naghiwalay? Wala na akong feelings sa kanya. So, hindi yun love. Tama. Minsan mapapansin nyo, bakit kayo naghiwalay? Wala na akong feelings sa kanya. So, hindi love. Feelings lang. O bakit minsan may mga papalit-palit ng boyfriend, papalit-palit ng girlfriend? Kasi feelings lang yan. O minsan, emosyonado ka lang. Alam mo yung malungkot ka. Tapos may biglang, "Hi, nandito ko para sa'yo." Gandang lalaki, no? Pero dahil emosyonable ka lang, dahil nalulungkot ka lang ng mga panahon na yon, papatulan mo na. But that is not love. Purely feelings lang and emotion. Kasi kung pag-ibig yan, lagi mong isipin yung kapakanan ng iba. Amen? So sana po naging malinaw sa atin yung ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Ulitin natin, ano yung una? Pagiging mababang loob. Yung pangalawa, parang lasing ka, ate dyan ah. Yung pangatlo, patience and love. Yan sana mga kapatid ang makita sa atin habang kayo ay nandirito sa iglesyang ito. Transformation. Tayo po ay magsitayo at tayo manalangin. Naniniwala ako mga kapatid na sa araw na ito, meron tayong natutunan. Meron tayong naunawaan. At hindi ko naman hinihiling na mapasa inyo agad ang lahat ng ating pinag-usapan ngayong hapon na ito. Ngunit kung hindi pa kayo, wala pa sa inyo yung kababaan ng loob, wala pa sa inyo yung pagiging mahinahon, mapagpasensya at mapagmahal, inaanyayahan ko kayo na manalangin sa hapon na ito. Hilingin sa ating Panginoon na tulungan tayo. Dahil lahat naman tayo, dumadating din tayo sa punto ng ating buhay na nagiging magagalitin tayo. Dumadating din tayo sa punto ng ating mga buhay na nagiging mapagmataas tayo. Dumadating tayo sa punto ng ating mga buhay na nagiging hindi tayo pasensyoso o pasensyosa. O dumadating tayo sa buhay natin na minsan emosyon lamang o pakiramdam lamang yung nananaig sa atin. Kung mapahanggang sa ngayon ay yan pa rin ang meron sa atin, ipanalangin natin sa ating Panginoon na tulungan niya tayo na matanggap natin o mangyari sa ating buhay
ang pagkakaroon ng mababang loob, pagiging mahinahon, pagiging mapagmahal, at pagiging mapagpasensya. Ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawad para sa amin sa araw-araw. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap at tatanggapin pa. Pinupuri ka namin, Panginoon, bilang ikaw ang modelo ng mayroong kababaang loob na nawa, O Diyos, ay mangyari din sa aming mga buhay. Kinikilala din namin, Panginoon, ang iyong pagiging mahinahon. Na bagamat kami ay may nagagawang pagkakamali sa aming mga buhay, hindi ka pa rin nagiging magagalitin para sa amin. Binibigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng pagkakataon o panahon na magbago. At sa kabila ng aming mga nagagawang pagkakamali sa iyong harapan, nandun pa rin, O Diyos, ang iyong pagpapasensya at higit sa lahat ang iyong pag-ibig para sa amin. Sa lahat ng ito, Panginoon, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpupuri at ang aming pasasalamat. Sa hapon ito, Panginoon, inilalapit ko ang lahat ng iyong mga anak na nasa iyong harapan. Kami na po talaga, Panginoon, ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Tandalahin ko, Panginoon, simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang mga araw, matanggap namin yung tunay na pagbabago na maging kanais-nais kami, O Diyos, sa iyong paningin. Na kahit wala kami sa loob ng iglesyang ito, makita sa amin, Panginoon, ang kababaang loob. Na kahit may mga taong nagagalit sa amin o sinisiraan kami, makita pa rin sa amin ang merong pagiging mahinahon. Makita pa rin sa amin ang pagiging mapagpasensya at pagmamahal, Panginoon. Sapagkat ganito mo kami hinuhubog sa iglesyang ito, O Diyos. Nagiging mahina man kami, nagkakasala pa rin man kami, tulungan mo pa rin kami, Panginoon, na maging malakas upang magawa namin ito, Panginoon. Upang hindi lamang makita ng mga taong nakakasalamuha namin, maramdaman din nila, Panginoon, yung pagbabago na meron kami. Dahil yan, O Diyos, ang itinuturo mo sa amin sa bawat linggo na kami ay magkakasama. Sa iyo ang papuri, Panginoon, dahil ikaw ang laging nandyan para sa amin. Sa iyo ang pasasalamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming inaalalayan, niyayakap. Itinatayo kung kami man ay madapa at patuloy na binibigyan ng pagkakataon na mabago ang aming mga sarili. Sa hapon na ito, Panginoon, ipinapanalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na nandito ngayon, maging ang mga kasama namin sa live stream ng CFCM. Ano man ang kanilang nararamdaman, ano man ang kanilang mga suliranin sa buhay, ano man ang kanilang ninanais, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw ang makinig sa kanila at sa iyong panahon at sa iyong oras, dinggin, O Diyos, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pagsusumamo sa iyo, Panginoon, at ang kanilang paglapit. Kung sila man ay merong karamdaman na nararamdaman sa iyong makapangyarihang pangalan, bigyan sila, Panginoon, ng kagalingan. Kung anumang mga problema na meron sila, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan, malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin upang magkaroon ng kalutasan at anumang kanilang mga pinagdadaanan. At sa bandang huli, O Diyos, sa kanilang kagalingan, sa katuparan o sa solusyon sa kanilang mga problema, ikaw
ang mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi ka nandyan para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy ka po kaming niyayakap sa mga panahon na higit ka naming kailangan. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi ka nandyan para sa amin. Kasama sa aming mga panalangin muli, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak sa online, sa aming live stream worship service. Maging ang aming mga magulang, mga kapatid at mga mahal sa buhay. Kayo nga po, Panginoon, na patuloy na mag-ingat sa kanila. Ang aming mga kaibigan mula sa Singapore, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila. At ang lahat ng aming mga nakasama dati, kayo pa rin, Panginoon, ang patuloy na tumingin sa kanila. At nawa, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga narinig noon ang magpaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagsisimba, ng kahalagahan ng pagbibigay ng panahon sa iyo, Panginoon, ng kahalagahan na sila ay makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming paglapit, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Makaupo na po ang lahat. Nasa panahon tayo ngayon ng ating paghahandog. Tayo magsitayo, mga kapatid. Aming Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, sa iyong mga anak na nagkaloob ng mga handog na ito. Magamit namin ito, Panginoon, sa mas ikalalawak pa, Panginoon, ang gawain ng iglesyang ito. Sa lahat ng ito, Panginoon, kayo din ang magpala sa lahat ng iyong mga anak. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang pagpapala ng ating Ama na siyang unang umibig at lumikha sa atin. Ang pagpapala ng kanyang anak na si Jesucristo, na siya nagbigay ng kanyang buhay nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa atin lahat. Tanggapin din natin ang pagpapala ng banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa atin. Patuloy na nagtuturo sa atin na magpasensya at magmahal. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, amen, at amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag muna po kayong, bro, may bago dito eh. Dahil di ba matagal kang yung mga kababaihan sama-sama sa isang ikot. Tapos, ikaw, dahil hindi ka kababaihan, dito tayo. Unless gusto mong sumama sa kanila. Yung mga kabataan, ito, isa. Yung mga bata, ayun, yung nanay nyo. Kuya Steve, saan mo gusto? Sa lalaki o sa kababaihan? Kayong dalawa, ako dito.